Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Gayun din sa mga taga-pakinig dyan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Buddy. May edad na. Kasalukuyang nasa Palawan. Pasensya na kung hindi ko matukoy ang eksaktong taon ng kwento ko. Gawa ng bata pa kasi ako noon. Pero detalyado ko pa rin natatandaan ang buong pangyari. Siguro, nasa edad 12 taong gulang ako noon. Sa tagong lugar kami ng Mindoro nakatira. Kasama ko ang mga magulang ko at kapatid na si Estong. Mas nakakatanda ako sa kanya ng 2 taon. Maliban pa diyan, may isa pang kasama kami sa bahay. Ito yung anak sa labas ni tatay na si Ate Faith. Kapatid ko ito sa labas. Bago kasi nakapag-asawa si tatay ay may kalaguyo ito noon na siya namang namatay at naiwan sa kanya ang Ate Faith ko. Nasa edad 17 taong gulang o di kaya higit pa ang edad ng ate ko. Mahirap ihayag ng maayos gawa ng sobrang tagal na kasi nito. Magpaganon pa man, pipilitin kong bigyan buhay para maging malinaw sa inyo ang lahat. Etong kapatid kong si Estong, may kapansanan. Bingi ito. At dahil dito ay naging pipi na rin siya. Pero naiintindihan ko naman noon ang mga pagsenyas-senyas niya kasama ng mahinang pag-ungol. Ang mga magulang namin na sila Nanay Paling at Tatay Dong, laging abala sa kanilang mga gawain. Partikular sa kung anong ikinabubuhay namin noon. Pagbubukid ang pinagkakaabala nilang dalawa. Magpaganon pa man, kahit papano'y nakakaraos naman kami. Bagamat simpleng buhay pero para sa akin ay wala itong katulad. Buhat dito, kami lamang na mga kapatid ko ang laging naiiwan sa bahay. Siyempre, parang dinaanan ng epidemya at sobrang tahimik ng bahay namin. Wala kang ibang maririnig, maliban na lamang sa tilaok ng mga manok at igik ng mga baboy naming alaga. Si Ate Faith kasi hindi naman pipi noon pero tahimik lamang po talaga. Ito namang kapatid naming bunso. Puro senyas lamang ang kaya. Kaya tuloy noon iniisip ko na pati kami pipi na. Pero alam niyo ba, awang-awa ako sa kanya noon. Tila ba kinukurot ang puso ko noon. Sa tuwing nakikita ko siyang mag-isa sa beranda namin, na nakatanaw sa mga batang patungo at pauwi ng eskwelahan. Lalo na ako, sa tuwing aalis na ako patungo sa eskwelahan noon. Nakikita ko ang mga mata niya na tila ba nangungusap ito at ipinapahiwatig na gusto niya ring mag-aral. Hindi kasi nakapag-aral si Estong. Ang hirap ng kalagayan niya. Hindi naman pwedeng isabay sa katulad namin dahil ang ganitong kapansanan may espesyal na eskwelahan para sa kanila. Meron naman sa lugar namin pero sadyang napakalayo ito. Hindi naman sa itinatanggi ng mga magulang namin pero sapat lang ang kinikita nila sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Naiintindihan naman yun ni Estong pero hindi pa rin maiwasan ang mainggit ito. Bagamat hindi nakikita sa kinikilos pero alam na alam ko na sa loob-loob nito, naroroon ang sakit. Kung kaya noon kapag umuwi ako na mismo ang nagtuturo sa kapatid ko sa pamamagitan lamang ng senyas. Nakabili kasi ang ate noon ng libro kung saan makikita lahat ng lengguwaheng kamay lang. Pinag-aralan ko yon. Itinuro ko naman kay Estong. Mahal na mahal ko ang kapatid ko, Sir Seth. Malambing ito
Wala akong ibang nakikita sa kanya kapag nasisilayan niya akong hindi nakangiti. Tatakbo agad si Istong tapos lulundagan pa ako sa bayakap sa akin noon. Kung minsan pa, ginagala ko siya. Kahit papaano'y maaaliw din naman si Istong. Hindi lamang yung puro detalye lang ng bahay at paligid malapit sa amin. Hanggang sa may natuklasan ako sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsenyas ng kamay, may nakikita umano siya na hindi namin nakikita o hindi ko nakikita nun. Kinukumpas niya ang kamay tapos turo sa isang banda. May bigote umano, malaking tao at kulay na kakulay ng lupa. Umiiling naman ako sa ipinapahiwatig ko sa kanya na hindi ko makita pero iginigiit niyang meron talaga. Sabi ko pa ay samahan niya ako at ituro sa malapitan. Pero nakikita ko sa mukha niya na natatakot ito tapos balisa at hinihila pa ako pauwi nun. Doon ito banda sa lupain ng lolo at lola namin. Tara, huwag kang matakot. Nandito ang kuya mo. Saan ba banda be? Uwi ka ako. Pero syempre kasama na ng senyas nun. Umiikot ang kanyang mga mata na para bang nagdadalawang isip ito. Pero tumango ako hanggang sa pumayag na lamang siya. Nauna ako sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, Sabado yon. Walang klase. At nakasama ko siya. Yun lang naman ang panahong makakagala kami kung saan-saan nun. Saan ba dito? Dito mo nakita? Wala naman eh. Baka guni-guni mo lang yun, Estong. Gutom ka na ba? Sabi ko sa kanya noong nakarating na kami sa kung saan ito yung tinurong banda. Nakikita kong pinagpapawisan na siya. Nakatitig sa gilid ng puno at mahigpit na nakakapit sa akin nun. Umiling siya, tapos lumuha ang kanyang mga mata. Dahil dito ay hindi ko na lamang siya pinilit nun. Pinili ko noon na lumayo na lamang sa lugar. Ilang distansya pa lamang kami. Nakarinig ako ng mga nagkabali-baling maliliit na tangkay. Kaagad ko namang sinila yon dahil nasa likod namin banda yon. Nakita ko ang mga damo na gumagalaw pero wala akong nakikitang nagpapagalaw nun. Hindi naman pwedeng hangin dahil napakapayapa ng panahon na yon. Kinilabutan ako. Hinila ko ng mabilis ang kapatid ko. Hanggang sa tuluyan kaming makalayo. Binalikan ko pa ng tingin ng lugar na yon. Napapaisip ako na baka itong si Estong nakakakita nga ng hindi nakikita namin. Hanggang sa napapadalas na yon. At maging sa bahay namin ay may nakikita na rin si Estong. Ako lang ang nakakaalam nito dahil ako lang naman ang nakakaintindi sa kanya ng lubusan. Naniniwala ako sa kanya dahil sa tuwing may nakikita siya at nararamdaman ko na meron talaga. Ayon pa kay Estong, iba-ibang muka, pero ang pinakapangit umano, yun lamang ang nakikita niya sa lupain ng lolo at lola namin. Yun lamang din umano ang pinakamalaki. Sa hindi malamang dahilan, bigla ko na lamang naisip noon na idulog itong kapatid ko sa albularyo. Pero kami lamang dalawa. Abala lamang kasi kapag ipinaalam ko pa sa mga magulang namin. Ayoko din namang malaman ng ate gawa ng itong si Ate Faith. Bagamat mabait pero kung titingnan mo, napaka-istrikta. Mata lang ang nagdidikta. Nakikita ko na ang totoong ugali niya ay para bang itinatago lang.
Napaka-matikiloso pa nito. Ayaw na makakita ng mga kalat sa bahay. Makalat pa naman kami noon ni Istong. Tahimik man ang ate pero padabog ito kung kumilos. Kaya naman takot talaga ako sa kanya. Nung bata pa ako ay lagi akong dinadala ng mga magulang ko sa kilalang manghihilot sa aming lugar noon na si Manang Suling. Minsan na ring nadala dito si Istong. At itong manggagamot na ito ang naiisip ko noong puntahan. Pagsapit ulit ng weekend, inaya ko si Istong nagagala na naman kami. Umaga yon at kakaalis lamang nila nanay at tatay. Si ate naman kung hindi ako nagkakamali, naglalaba ito. Nga pala, para maging malinaw sa ating lahat ang postura ng lugar, ganito yon. Ang bahay namin ay ilang distansya lamang ilog na. Nasa mataas na bahagi ito ng lupa at ang kinatitirikan ng bahay namin ay padahilig. Burol kasi yon. Isang palapag lamang ang bahay, pahaba, at gawa lamang sa amakan at pawid nun. Dalawa ang silid tapos may sala na kung saan dito ako laging natutulog kasama si Estong. May daanan sa baba na kung saan dito masisilayan ang mga estudyante na patungo at pauwi galing eskwela. Nakabungad ang beranda namin sa gawing yon at tanaw din dito ang ilang kabahayan na magkakasunod. Tapos yung lupain ng lolo at lola, nasa kabilang parte ng burol na yon. Kumbaga, talikuran. May malapit naman kaming kapitbahay pero mga taga-panay ito na nakabili ng lupain sa amin. Balik tayo sa kwento. Pumayag naman ang kapatid ko pero nagtanong siya sa pamamagitan ng senyas sa kung anong gagawin namin doon. Magpapagamot daw ba ako? Ngumiti lamang ako sa kanya at tumiling. Itong kapatid ko, sa oras na igala na ay sobrang seryoso na mukha. Hindi ko alam, imbis sana matuwa pero para bang nag-aalala. Marahil nga dahil ito sa mga nakikita niya. Malapit lang naman ang bahay ni Mang Suling pero nasa liblib ito. Si Istong noon habang naglalakad kami ay nararamdaman ko naman ang paghigpit ng kapit niya sa akin. Nakangisi lamang ako dahil alam kong may nakikita na naman itong hindi maganda. Pinapagaan ko ang loob niya para isipin niyang hindi nakakatakot yon. Nang makarating kami sa bahay ni Manang Suling, dito pa lamang ito kumalas sa akin. Tapos ay nilibot niya ng tingin ang buong paligid pero sa pagkakataong ito, kapansin-pansin na masigla ang mukha niya. Nagkataon namang naroroon si Manang Suling. Kasalukuyan itong nagpapaliw ng buli sa gilid lamang din ng bahay na yon. Gumagawa kasi itong si Manang Suling ng banig mula sa buli. Binati ko ang matanda, tumango naman siya. Pero nakatuon lang ang atensyon sa trabaho. Nagtanong si Manang Suling kung anong sadya namin sa lugar. Dito ay sinabi ko naman sa kanya na ipapatingin ko ang kapatid ko. Sabat pa niya, may sakit daw ba umano si Istong noon. Umiling ako noon at sinabing wala. Ano bang ipapatingin mo sa akin? Huwag mong sabihin na ipapagamot mo sa akin ang pagkabingi niya. Maling tao yung nilapitan niyo. Ito talaga mga batang to. Nag-agana ba kayo? Bungad ng matanda nun. Tapos na po, Manang Suling. Hindi po patungkol sa pagkabingi niya po Kwan. Si Estong kasi Manang Suling, may nakikita na hindi ko nakikita. Ano po bang meron sa kanya yung sinesenyas ng nakikita niya, nararamdaman ko. Kaya naniniwala ako sa kanya Manang Suling. Tumindig ng maayos sa matanda. Halata dito na nagtataka at nakasimangot ang mukha na para bang may gustong sabihin
pero hindi kaagad nagbibitaw ng kataga. Nagbuntong hininga si Manang Suling, tapos ay nilapag ang maliit na kutsilyo sabay lapit sa amin nun. Tinitigan niyang maigi si Estong. Alam kong walang alam si Estong sa mga sinabi ko kay Manang Suling. Bingi nga ito, di ba? Kaya noon ay kinakalabit ako ni Estong at nagsenyas kung anong nangyayari. Ngumiti na lamang ako. Natakot pa si Estong dahil umupo sa kanyang harapan si Manang Suling. Yung pagtitig ng matanda ay walang putol. Muling nagbuntong hininga si Aling Suling sabay sabi na pumasok daw kami ng bahay. Kaagad naman akong tumango noon. Hinila ko si Estong tapos pumanik kami ng hagdan. Nakaangat kasi sa lupa ang sahig ng bahay ni Manang Suling. Nang makarating kami sa biranda, nakita ko pa ang kaibigan ni ate. Apo ito ni Manang Suling na si Berto. Abala yon sa paggudkod ng niyog. Siguro'y magagata silang pamilya nun. Naupo muna kami sa biranda. Kinukulit naman ako ni Estong. Ano daw ang ginagawa namin doon sa lugar na yon? Pero sinenyasan ko lamang siya na umupo ng maayos at baka malaglag. Inaantay namin noon si Manang Suling. Tinatanaw ko pa ang gilid ng bahay nila pero wala na roon ang matanda. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Maya-maya pa, bumalik na ito pero may bitbit itong bunga ng nganga. Bunga ito ng palm tree. At bukod pa dyan ay may bunot din siyang dala. Nilapag niya yon sa may sahig at nasa tapat namin ni Estong. Ilang saglit lang. Nagmungkahi ang matanda na umalis muna ng bahay si Berto. Nagtanong pa si Berto kung bakit naman umano. Basta umalis ka muna. Hayaan mo muna yung trabaho mo. Mamayang gabi pa naman yan. Gagamitin ko yan para gawing lana. Doon ko palang napagtanto na para maging langis pala ang sapal na yon. Akala ko kasi magagata pang ulam. Makikikain sana kami. Pero nagtataka ako noon kung bakit pinapaalis ni Manang Suling ang apo niya. Parang napakaselan kasi kung iisipin, nawari ba may gagawin ng matanda na hindi dapat makita ng iba? Pero naroon naman na ako. Hindi niya sinita. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Minabuti kong mag-antay na lang sa kung anong gagawin ni Manang Suling. Yung bunga, biniyak ito ni Manang Suling. Tapos yung maliit na laman, sinubo niya sa bibig niya at ginuya ito. Napakunot pa ang mukha ko noon. Napakapakla ng bunga ng palm tree. Pero sa nakikita ko sa matanda, napakakalmado lang. Yung bunot ay nilagyan niya ng konting lana. Nilagyan ng kapirasong baga mula sa kanilang abuhan. Inihip-ihipan ito ni Aling Suling hanggang sa lumakas ang usok nun. Tapos yung usok nun, itinapat sa kapatid ko. Mabuti na lamang at hindi gumalaw at naasiwa si Estong na para bang naiintindihan na nito ang ginagawa ng matanda nun. Ilang saglit lang ay dinura ni Manang Suling ang inunguya sa palad niya. Tapos ay nagdakot ng konti dito at pinahid sa noo ni Estong. Napangiwi pa ako noon nang diri ako. Sira-sira kasi ang ngipin noon ni Manang Suling. Sumalangit nawa sa Manang. Paumanhin po. Maya-maya pa'y nilapag na ni Manang Suling yung bunot. At dito, hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko pero may lumitaw sa likuran niya. Babae ito. Pero tagusan na wari ba'y espiritu lang. Walang mukha yon. Sa puntong yun ay kumapit ng mahigpit sa akin ang kapatid ko. Napamura ako kahit hindi ko naman nakaugalian yon.
Nagtanong ako kay Manang Suling kung ano bang nilalang ang nasa likuran niya. Kapatid ko siya. Matagal na siyang yumao. Kambal ko at siya ang gabay ko. Pinapakita ko lamang sa iyo kung ano ang nakikita ng kapatid mo lagi. Masdan mo ang kapaligiran. Hindi ko alam kung totoo o hindi pero aminado ako na ang napapansin o ang nasisilayan ko na mga panahon na yon talagang nakakakilabot. Halata namang totoo dahil ang kapatid ko ay dilat na dilat ang mga mata. Nakatuon din doon. Kinukumpas pa ang kamay nito at ipinapaintindi sa akin na may nakikita na naman siya. Ang sabi ko naman kasabay ng pagsenyas ay nakikita ko rin ang nakikita niya noon. Sa maniwala man kayo sa hindi, maliban sa elementong nakikita ko sa likod ni Manang Suling, pagala ko ng tingin sa buong paligid, halos himatayin ako sa kilabot noon. Iba't ibang elemento ang nakikita ko. Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa, base sa mga naalala ko noon. Ang nasa likod ng bahay ni Manang Suling ay parang palaka itong nakadapa at napakapangit ng muka. Para bang may kaliskis, tapos ang lalaki ng mga mata. Sa bandang kanto ng bakuran ay para bang nakatalikod na tao, pero walang ulo. Ang suot nito ay itim na waribay sinaunang toksido. Sa hagdan, may nakadungaw doon na parang tiyanak. Maliit ito na sinlaki lamang ng sanggol na kakasilang pa lang. Nakausli ang tiyan, mapupula ang mga mata at napakaitim ng balat. Nakangisi ito na wari ba tuwang-tuwa pa nun. Yung iba, padaan-daan lang. Tila ba may sariling mundo? May tao din pero karamihan, mga impakto. Tinuro ko pa sa kapatid ko ang mga ito. Tumango lamang ito sa akin tapos nagsenyas na nasanay na umano siya sa nakikita niya. Pero ang nasa likuran umano ni Aling Suling, noon niya palang umano nakita yon. At nakakaramdam siya na parang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ito namang manggagamot na kapagtatakang kalmado at parang wala lang. Tumawa pa ito at sinabing, "Huwag ko na lamang umanong pansinin." Tinawag niya umano lahat ng mga elemento na nakatira lang sa lugar namin. Dagdag pa ng matanda, ang kapatid ko umano, bagamat may kapansanan pero nabibiyayaan siya ng kakaibang abilidad. Kung nakikita niya ang mga nilalang sa paligid, dapat parati nang nagkakasakit itong si Estong. Gawa ng mababati siya ng mga ito. Pero hindi siya ginalaw. Isang pahiwatig lamang na nagugustuhan si Estong ng mga elementong yon. Halata naman umano dahil ang kapatid ni Manang Suling, hinahawakan siya ngayon. Bagamat nasa likod siya, pero ang presensya nito ay katabi namin. Natutuwa umano sa kapatid ko, ang gambay na matandang yon. Kulang lang ng pag-iya si Estong. Ayon kay Manang Suling, napakalaki ng potensyal umano ni Estong na magiging manggagamot balang araw. Lalo pat kasunod daw nito ang mga elemento na siyang makakatulong sa kapatid ko. Habang nagsasalita si Manang Suling, kinukumpas ko naman ang kamay ko para ipaintindi kay Estong ang lahat. Bingi at napakahirap. Nagkabuhol-buhol na lamang ang kamay ko noon. Maidikta lamang at malaman niya ang lahat ng sinabi ng manggagamot. Tumatango-tango lamang si Estong na para bang naging kampante ang mukha nito. Kumalas na kasi sa akin yon. Pero hindi nawawala ang takot ko noon. Tinitiis ko lang. Ilang sandali lang, pagpatay ni Manang Suling sa baga doon sa bunot.
bigla na lang nawala ang mga elemento. Tumayo na ang matanda. Hinapuhap ang ulo ni Estong. Hindi lang mga elemento ang makikita ni Estong. Kaya din niyang kilatisin ng isang tao kagaya ko. Bukas ang pandama, ang ikatlong mata ng kapatid mo sa kababalagan na siyang biyaya at bihira lamang mangyari sa isang tao. Hindi dapat katakutan ng mga elemento. Bagkus, dapat bigyan natin sila ng lugar at respeto. Dahil katulad natin, nakatira din sila sa lupa. Ang iba dyan, mga kaluluwang hindi matanggap ang kamatayan, kaya nananatili sa lupa. Ito yung mapaghiganting spirito, kagaya ng kapatid ko. Ginahasa kasi ito at gusto niyang makapaghigante. Paglilinaw ni Manang Suling nun. Wala lang sa akin ang mga sinabi niyang yon. Ang pake ko lang, yung nararamdaman kong takot. Dagdag pa ni Manang Suling ay dapat intindihin umano palagi si Estong. Kung ano ang mga sinasabi nito. Posibleng may punto. Si Estong din ang magiging pader ng paligid ng bahay namin. Dahil si Estong nabukod sa malakas ang pandama at merong ikatlong mata. Mapapalakas din umano ang pangitain nito. Nagtanong ako kay Manang Suling kung paano niya nalaman. Ang sabi naman ng matanda, matagal na umano siyang albularya. Marami nang napagdaanan at matutukoy niya kaagad ang isang tao. Maliban pa diyan ay bumubulong din sa kanya ang kapatid niyang gabay. Tumango lamang ako noon. Kung sa bagay, may katotohanan ng sinabi ni Manang Suling. Ilang saglit lang ay nagpaalam na kaming umuwi pero may pinasuot si Manang Suling kay Estong. Kwintas ito na may nakasabit na tangkay. Kaagad kong tinanong kung para saan, para na rin maipaliwanag ko sa kapatid ko. Ayon sa matanda, dignum umano ng sinukuan. Bagamat mabait umano kay Estong ang mga elemento pero hindi maiiwasan na baka may magtangka sa bata. Lalo na umano ang masasamang engkanto. Ang katulad umano ni Estong, napakalapitin ng mga ganito. Depensa lang kumbaga. Bumaba na kami ng bahay. Sinabi ko pa kay Manang Suling na sa susunod na lamang ako magbibigay. Gawa nang wala akong dalang pera nun. Alam ko naman na isa sa pinagkakakitaan ng matanda ito, yung panggagamot. Siyempre nakikita ko kasing inaabutan siya lagi kapag may bumibisita sa kanya. Pero pinapalagay lamang ni Manang Suling to sa altar. Sos, wag na. Ikaw talaga. Nilakasan mo pa talaga ang pagbigkas niyan. Malay mo may makarinig. Nakakahiya. Bukas o sa makalawa, dadalawin ko yung kapatid mo. Wika ni Manang Suling. Pero sinabi kong kami na lamang ang dadalaw. Pagka-uwi ko galing eskwelahan, dadalhin ko ulit dito si Estong. Sinabi ko ang dahilan kung bakit nun. Ayaw kasi malaman ng magulang ko ang patungkol kay Estong. Baka kasi balutin ng mga yun ng takot. Tumango lamang si Manang Suling hanggang sa umuwi na kami. Si Estong ng mga sandaling ito habang kinukumpas ang kamay, kasama ng mahinang pag-ungol. Pinapaintindi niya sa akin na nagpapasalamat siya. Kahit papano'y may patunay na siya na totoo talagang nakikita niya nun. Napaiyak na lamang ako noon. Natutuwa ako sa kapatid ko. Habang naglalakad kami, hindi na siya nakakapit sa akin. Wari ba'y nawala na ang takot niya. Kumakaway pa ito sa ibang banda. Na tila ba may nakikita na naman ito. Binabati niya, pero hindi ko nakikita. Ako noon napapailing na lamang. Ipinagdarasal ko na sana sa kanya lang mapakita dahil kung mangyari uli yung mga nakita ko. Nako, baka mabaliw na ako. Abante tayo sa mga importanteng bahagi ng kwento.
Kung hindi ako nagkakamali, bakasyon noon, palagi ko nang kasama si Estong. Naglalaro itong mag-isa, tumatakbo, tapos sisigaw na lamang bigla na hanapin ko umano siya noon. Ako naman noon ay nakikiramdam lamang. Minamasdan ko maigi ang lugar kung saan nakatingin si Estong. Nakikita kong para bang may dumaang hangin sa mga damo habang tumatakbo ang kapatid ko. Si ate noon alam kong naghihinala na. Sumisipat siya kay Estong at ang sama-sama ng titig nun. Napapansin ko ding tila gustong lumapit sa akin at may gustong sabihin pero nagkukunwari lamang ako. Hanggang sa isang gabi, nabulabog ang bahay namin. Paano ba naman kasi Sir Seth? Etong si Ate Faith, bigla na lamang nagsisisigaw. Naroroon ito sa silid habang nagtitiklop ng mga damit niya noon. Nagkumahog ang mga magulang namin at sinuri kung anong nangyari. Ako naman noon ay nakiusisa din. Nakita ko si Ate Faith na nakatalukbong ng kumot. Habang nakasuksok sa kanto ng dingding, umiiyak si ate noon. Nang tanungin siya ng tatay kung anong problema, inangat ni ate ang kanyang kamay. Tinuro sa may ibabaw ng aparador. Sabi niya, may impakto daw na nakapatong sa aparador kanina. Nakikita ko noon na halos sabay pang sumimangot ang mukha nila nanay at tatay. Kagad sinabi ng aking ama na wala naman umano. Baka umano namamalikmata lamang si ate. Hindi malikmata yun, tay. Maniwala kayo sa akin. Kitang-kita ko na nga eh. Parang lulundagan pa ako. Ang pula ng mga mata niya. Nakakakilabot po. Giit ni ate. Umiling ang tatay at sinabing humayos umano si Ate Faith. Baka katulad ng iba, natuto na rin ito ng bisyo. Si nanay naman ay lumabas ng silid na wari na walan ng gana. Umiling-iling pa ito at sinabing nilayasan umano ng saktong katinuan si ate noon. Patuloy sa pagyak si ate. Dinitalye pa nito ang kabuang itsura ng nakita niya. Mabalahibo at napakaitim ng katawan. Yung mata lang daw ang nakita niya dito at yung bibig na nakangisi at may matutulis na mga ngipin nun. Sa mga sandaling yon, nabaling ang atensyon ko kay Estong. Nagtatatakbo ito sa labas na wari ba may tinataboy na aso. Makikita naman sa kinikilos niya kahit hindi nakapagsasalita pero yung pagkumpas niya ng kamay, parang nagtataboy talaga ng aso. Nagdampot pa ito ng bato sabay bato sa madilim na direksyon. Dahil sa binabagabag ako noon ay lumapit ako kay Estong at nagtanong sa pamamagitan ng senyas kung ano ang pinagkakaabalahan ni Estong sa labas noon. Sa naiintindihan ko naman sa kanya base sa mga kamay, ang kaibigan niya umano ay pinagkakatuwaan ang ate niya. Tapos ay bigla na lamang humagikik ng tawa itong si Estong. Yun bang ungol ng hagikik? Wari ba'y tuwang-tuwa at sapo pa nito ang tiyan? Alam ko na kaagad ang nangyayari. Maaaring si Estong ang dahilan kung bakit naging ganon ang ate. Nabanas ako sa kapatid ko nun. Ikaw Estong may kalokohan ka na. Huwag mong gamitin yung mga kaibigan mo dyan sa pananakot. Hindi magandang biro yan. Wika ko noon sabay ng pagsenyas sa kanya. Pero imbis na matinag sa akin ay tumawa pa ito ng tawa. Dinuro ang daliri nito ang tagiliran ng ulo ko at nagsenyas na pinangdidilatan umano ako ng mata ng kaibigan niya. Yung galit ko, napalitan ng matinding panghihilakbot. Kasabay kasi ng pagsenyas ng kapatid ko.
Nakaramdam ako ng tila ba inihipan ng kung sino ang tenga ko nun. Hindi ako nakagalaw. Unti-unti kong ginigilid lamang ang mga mata ko. Hanggang sa may nakita akong pares na mga mata na ubod ng pula. Hindi ko alam pero nagtunog babae ang pagsigaw ko noon dahil sa sobrang takot. Si Estong naman ay bigla na lamang kumaripas ng takbo patungo sa kusina. Iniwan pa ako ng bubuwit. Ano yan? Aatakin ako sa inyo Ba't ka nagsisisigaw dyan? Ano? Para kang babae body Oy! Oy Estong! Na paano yung kuya mo? Sigaw ng tatay sabay tanong kay Estong. Si Estong na may hindi makawari. Ang pagpapaliwanag nito sa pamamagitan ng kamay. Nakikita ko noon na ibang dahilan ang sinabi nito. Sa pagkakaintindi ko ay hindi niya alam kung bakit umano ako nagsisisigaw noon. Wala tay. Sinusubo ko lang yung boses ko kasi plano kong sumali sa choir. Pasensya na po. Paliwanag ko noon. Napapailing na lamang ako at pinilit kong magdahilan ng iba. Pero hindi pa rin ako gumagalaw. Hanggang sa maya-maya pa'y kinalabit na ako ni Estong. Nakangisi pa ang dugyot. Ayon pa dito'y wala na umano ang kaibigan niya. Sa galit ko noon ay piningot ko ang kapatid ko. Muli kong sinabi sa kanya na huwag gamitin ang mga nilalang sa kanyang kalokohan. Yun pa lamang ang unang beses kong makita ang kapatid kong tuwang-tuwa. Bagamat nagalit ako sa kanya ay nahimasmasan naman kagad ako na huminahon. Humingi ako ng tawad sa kapatid ko. Baka kasi mailang na ito sa akin. Isang hapon, napabisita si Manang Suling. Sa pagkakataong ito ay kami lang dalawa ni Estong ang nasa bahay nun. Si ate nagsimba. Natatawa pa nga ako noon dahil yun pa lang din ang makita ko ang ate ko na nanampalataya na. Siguro'y ipinagdadarasal niya na lubayan siya ng impaktong nakita niya noon. Parati kasi umanong nagpaparamdam ito sa kanya kahit hindi niya nakikita pero alam niya umano na nasa loob lamang ng bahay noon. Siyempre alam ko ang dahilan dahil kaibigan nga yun ni Estong. Balik tayo kay Manang Suling. Nakiusap ito sa akin. Ang sabi ng matanda, kung pwede ba daw na isama niya si Estong, may pupuntahan lamang sila. Nagtanong naman ako kung saang lugar at anong sadya. Dito ay nagulat ako bigla, Sir Seth, dahil ang sabi ni Manang Suling ay may ipapakilatis daw siya kay Estong. May pinaghihinalaan umano siyang aswang at gusto niyang makumpirma yon. Dagdag ng matanda ay may matandang lalaki umanong napabisita at ang anak nito ay nakunan umano ng makailang beses noon. Hinala nila'y aswang ang dahilan. Ito'y base na rin sa pagsasalaysay ng anak. Maging ang asawa umano ng anak, nakakita ng napakabilis umano ng paggalaw ng nilalang na yon. Pumanhik na lang bigla ng bubungan. Hindi ko alam kung papayag ba ako o hindi. Alam kong totoo ang aswang. Naniniwala ako sa mga impakto na umiiral. Aswang pa kaya? Nagpatuloy sa pagpapaliwanag at pakiusap si Manang Suling. Sa hindi malamang dahilan, bigla namang lumapit si Estong. Kinalabit ako nito sabay tango at tingin kay Mamang Suling. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Nakapagtatakang parang naintindihan ni Estong ang mga sinabi ni Manang Suling noon. Wari ba'y may pandinig na ito? Nagkumpas ako ng kamay at nagtanong kung ano ang pinapahiwatig ni Estong. Dito ay nakumpirma ko sa pamamagitan ng kanyang kamay at daliri. Gusto niyang sumama kay Manang Suling
Indikasyon ito na talagang alam niya na parang hindi bingi. Natuliro ako noon at namangha sa kapatid ko. Parang hindi na normal na tao si Estong. Parang may sa demonyo na ito. Wika ko sa sarili ko noon. Hanggang sa nagsalita ako, Sir Seth, nang walang kasamang pagkumpas ng kamay. Ang sabi ko'y sigurado ba umano si Estong? Ano ang nakita ko sa kanya noon? Tumango si Estong. Tango at naiintindihan niya ako. Napabitaw ako ng dasal at napanguros noon. Anong nangyayari? Wika ko sa sarili ko. Bagamat ganoon ay pinilit kong lokohin ang sarili ko noon. Naniwala akong nakakarinig na siya. Tinitigan ko si Manang Suling. Sinabi kong hindi ako papayag kapag hindi ako kasama noon. Ikaw ang bahala. Ngayon din, habang maaga pa, baka kasi abutin tayo ng gabi at napapagalitan kayo ng mga magulang nyo kapag naabutan kayong wala sa bahay. Wika ni Manang Suling noon. Walang ano-ano'y sumunod kami ni Estong sa matanda. Sumasaglit ako ng tingin sa kapatid ko. Kumakaway-kaway kasi ito na wari ba may tinatawag noon. Kung hindi ako nagkakamali noon ay sinama ni Estong ang mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung ilan at ano-ano ang mga ito. Pero isa lang ang natitiyak ko noon. Napakapangit nila. Si Manang Suling naman, sumasaglit ito ng tingin kay Estong. Tapos ay nagsasalita ito ng mahina pero naiintindihan ko. Ayon dito, maganda umanong gawing katulong ang mga elemento at hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon na kunin si Estong, lalo't naging sanay na umano ito. At malamang sa malamang ay alam ni Estong ang mga abilidad ng mga elementong yon. Kaya daw itong utusan ng kapatid ko. Hindi naman kaila sa akin yon dahil alam ko namang nauutusan talaga ng kapatid ko ang mga nilalang na yon. Ang ikinakatakot ko lang, baka ako naman ang pagkadiskitahan. Malay mo, papasok na lamang sa isip ng kapatid ko na tirahin ako, di ba? Pero hanggang sa mga sandaling yon, binabagabag pa rin ako kay Estong. Kinakausap ko si Estong. Halata talaga na nakikinig siya sa akin noon. Kita ko ang kanyang mga mata na para bang nangungusap. Halong kilabot at pagkamangha ang nararamdaman ko noon na para bang binigyan siya ng pandinig ng kanyang mga kaibigan. Diba? Yun naman ang unang papasok sa isip natin noon. Napaka-imposible dahil sira talaga ang dalawang tenga ng kapatid ko. Mula pa ito nang isilang siya. Bingi na talaga ito. Wala nang lunas noon. Akala ko noon sa liblib na lugar ang punta namin. Kaso sa sentro pala, kung saan malapit na dito ang merkado. Panay sipat pa ako noon at baka magkataon pang makasalubong kami ni ate. Hanggang sa may tinurong lugar ang matanda. Ang natatanaw ko roon ay maraming bahay. Magkakalapit lamang ang mga ito. Sinabi ni Manang Suling na doon daw nakatira ang bumisita sa kanya. At doon daw din nakatira ang anak nito na laging nakukunan. Napapaisip ako noon. Bakit kailangan pang humingi ng tulong si Mamang Suling sa kapatid ko? Albularyo naman ito at marunong kumilatis ng tao. Natanong ko ang matanda patungkol dito. Ang sabi niya naman sa akin ay hindi daw sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang alamin ang sitwasyon. Bagamat albularyo siya, may hangganan pa rin ang kanyang abilidad. Lalong-lalo na umano sa mga aswang. Lalong-lalo na't aswang pa ang kakaharaping problema. Ang aswang umano ay napakagaling. Kahit gaano pa kabihasa ang isang albularyo, kaya nitong manlinlang
Lalo na kapag ang aswang na yon ay may alam din sa gawain ng albularyo. Pero bakit si Estong po? Manang Suling ang bata pa ng kapatid ko. Wala pa po siyang alam dyan sa ginagawa nyo. Ayon naman kay Manang Suling, iba umano ang kapatid ko. Ibang-iba. Ipagpalagay na lamang umano naming parang sugo ang kapatid ko na yon. Hindi niya umano maipaliwanag ng maayos gawa ng alam niyang hindi ko maiintindihan. Pero napakalakas umano ng kapatid ko. Kung ang kapatid ko lamang umano ang kikilos ay mas may abilidad pa siya kesa sa manggagabot. Malalim umano ang ugnayan ni Estong sa kababalagan at misteryo. Parang umanong nakakarinig na kung nakikita ko. Lahat umano ng mga kaibigan niyang elemento. Gabay niya na. Kaya hindi malayong magkakaroon ito ng kanyang pagbabago. Pagkarating namin umano doon sa lugar na pupuntahan, malalaman ko pa ang ibang kayang gawin ng kapatid ko noon. Tumango na lamang ako at saglit na lumingon sa kapatid ko. Gusto kong matuwa dahil nakakarinig na siya pero nakakatakot talaga, Sir Seth. Kahit hindi ko nakikita mga nakikita niya ay para bang may lumalarawan sa isipan kong parang nakikita ko na rin sila. Nang makarating kami sa lugar, nakita ko ang bahay ng nasabing pamilya. Malaki pala ito at masasabing talagang may kaya sa buhay. Nakakatuwang isipin na naniniwala ang mga ito sa kababalagan. 2 palapag ang bahay ng mga ito at mahaba pa. Gawa sa semento lahat at may bonggang beranda. Ang ibabaw kasi nito ay may nakalambiting mga halamang bulaklak. Maraming mga bahay doon. Magkakasunod at may mga tao ding nakatambay. Ilarawan niyo na lamang sa isip niyo ang isang looban na may mahabang eskinita at magkakasunod ang bahay. Ganon na ganon. Bumungad sa amin ang matandang lalaki. Wari ko pa ito na siguro yung dumulog kay Manang Suling nun. Katabi nito ang mag-asawang tila problemado ang mga mukha. Narinig ko ang pag-uusap nila. Ang sabi ni Manang Suling ay lilibutin daw namin ang buong lugar. Malaki kasi ang posibilidad na nasa malapit lamang ang aswang na yon. Dagdag pa ng albularya. Kapag nakita na namin yon ay hahanap umano siya ng paraan para mapuksa ito. Sumagot naman ang matandang lalaki. Magiging panatag umano ito kapag nangyari yon. Narinig ko pang 3 beses na umanong nakuna ng babaeng yon. Pagkatapos noon ay nilibot ni Manang Suling ang paligid ng bahay. Nakikita kong tila may hinahanap ang albularya. Hanggang sa tinawag nito si Estong. Ako naman noon ay namamangha na lamang sa kapatid ko. Naririnig niya talaga ang pagtawag na hindi na ginagamitan pa ng pagsenyas. Tumakbo pa ang kapatid ko palapit sa kanya at kaagad akong sumunod nun. Nasa gilid kami ng bahay na yon. May mga halamang bulaklak doon na nagmistulang bakod. Tapos ang lupay na balot ng damong bermuda. Sinabi ni Manang Suling na doon umano banda dumadaan ng aswang. Nakakunot ang mukha ni Estong. Minamasdan ko lang siyang maigi nito. Umiling si Estong at tinuro ang ilalim ng makapal na damo. May butas doon na kasya ang tao kapag gumapang. Ang sabi naman ni Manang Suling, ang galing umano ni Estong. Akala niya'y nagmumula sa pader pero sa ilalim pala dumaan. Ayon sa albularya, kapag hindi daw nila nahanap ang aswang sa lugar, aabangan nila Estong ito tuwing gabi sa butas na yon. Wala umanong ibang dinadaanan ng aswang. Kung saan naroroon ang marka nito ay doon talaga ang daanan. Ito lamang kasi ang ligtas na lugar na pinili ng mga ganong nilalang. Masasabi kong ligtas talaga
Paano ba naman kasi? Ang butas na yon ay nasa sulok at mahaba. Hindi talaga mapapansin ng kung sino mang tao kahit may nakatambay pa sa kalsada. Tagong-tago ang lagusang yon. Parang daga pala itong aswang. Wika ko sa sarili ko noon. Ilang saglit lang ay nagsimula nang maglakad si Mamang Suling. Sumunod lamang ako sa kanila. Si Istong kasi ay nakabuntot na lagi kay Manang Suling noon. Wari bang aso ito? Napaka-agresibo. Nakikita ko pang kumikibot-kibot sabay kunot ng ilong na wari ba may inaamoy. Hindi ko sila dinistorbo. Sa pagkakataong ito ay kinakabahan na ako, hindi dahil sa pangyayaring yon, kundi dahil malapit nang dumating ang mga magulang namin sa bahay. Pinagdarasal ko pa nga noon na sana ay maging madali na lamang at piniguradong sisirit kami ng takbo ng kapatid ko pa uwi noon. Marami kaming nadaan ng mga bahay doon. Pumuslit pa kami sa isang tindahan at nanatili ng ilang sandali. Pinakikiramdaman ni Mamang Suling ang magiging reaksyon ni Istong. Hanggang sa nakarating na kami ng dulo. At dito ay makikita na ang naglalakihang mga puno. May bahay naman pero magkakalayo na. At ang unahan pa, may ilog. Ang tawid nito ay gubat na. Ang ilog na ito ay nakaugnay sa ilog na matatagpuan malapit lamang sa amin noon. Dito ko naisip noon na sa tabi na lamang kami ng ilog dadaan para maging madali ang pag-uwi. Pero hindi pa. Hinahanap pa nila ang nilalang. Ilang saglit lamang ay huminto si Istong at may tinitignang lugar. Napakasama ng itsura ni Istong. Nagkukumpas ito ng kamay. Hindi naman yung lingwahe na sa pagkakaintindi ko doon ay para siyang may inuutusan. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Mga minuto lamang ang namagitan. Tumingin si Istong kay Mamang Suling. Sabay angat ng kamay nito. Yung daliri ay nakaturo sa diretsyong tinatanaw ni Istong kanina. May bahay doon. Malaki din pero luma na. Sigurado ka ba? Isang buong angkan? Talaga? Wika ni Mamang Suling. Napapailing na lamang ako noon habang nagsasalita si Mamang Suling. Kilay lamang ang senyas ni Istong bilang pagtugon. Hanggang sa nagkumpas ng kamay si Istong at doon nanlaki ang mga mata ko. Ayon sa pagkakaintindi ko ay gusto ba daw ni Manang Suling na puntahan ni Istong ang bahay na yon. Dali-dali kong kinalabit ang kapatid ko. Sinabihan ko siyang hindi pwede nun. Sinabi naman ni Aling Suling na siya na lang. Siya na ang bahala. Tingnan niya umano kung hindi lalaya sa mga aswang na yon. Sandali po Manang Suling. Ano pong gagawin niyo? Tanong ko. Ayon sa matanda ay tataniman niya ng parusa ang bawat paligid ng bahay. Hindi ito malalaman ng mga aswang. Basta't magkakasakit na lamang umano ang mga ito at hindi na lalabas ng bahay pa. Gawa ng malalantad ang kanilang pagkatao. Kahit pa man hindi nila ginustong mag-anyong aswang, araw at gabi ay susumpungin umano ang pamilya ng pagiging aswang. Dagdag pa ng matanda ay tama ang tinurong bahay ni Istong. Hindi man siya nakakaramdam ng bakas, pero naniniwala siya kay Istong. Halata din naman kasi sa bahay na aswang ang nakatira nun. Ilang saglit lang ay nagtanong ako kung tapos na ba sila ni Istong. Dagdag ko pa ay dumating na ang mga magulang namin sa bahay ng mga oras na yon. Ang sabi naman ni Mamang Suling, yun lamang umano ang kailangan niyang malaman. Kung saan nakatira at kung sino-sino ang mga ito. Pero batay sa pahiwatig ni Istong nun, buong pamilya umano ng aswang ang nakatira sa bahay na yon. Makakauwi na kayo.
pero hindi ibig sabihin nito, hindi na ako manghihingi ng tulong kay Estong. Isipin niyo na lamang na mapapadalas na ito, buddy. Uwi ka ng matanda nun. Walang ano-ano ay kaagad kong hinablot ang kamay ng kapatid ko. Kumaripas kami ng takbo at doon kami sa ilog dumaan. Laking pasasalamat ko na lamang noon nang makarating kami sa bahay dahil hindi pa dumadating sila nanay at tatay. Si ate lang nakasalukuyan noong nasa likuran. Ayaw nitong pumasok ng bahay kung walang kasama. Ilang araw ang nakalipas ay muling bumisita si Aling Suling. Ayon dito ay napalayas niya na umano ang aswang. Pero namatayan daw ang isa. Pinili nitong manatili kahit paman tinamaan na ng matinding parusa. Hindi nagawang makontrol ang sarili at lumabas ng bahay kahit may araw. Pinagpiesta ng mga tao. Nahuli sa tabi ng kalsada at nagwawala pero nasaan yung aswang umano? Naniwala ako noon kay Manang Suling dahil naging matunog noon ang balitang may namataan ngang nilalang na gumagala. Pinatay ito ng mga tao. Nakilala pang aswang na yon at ang buong pamilya nitong lumikas na. Tinugis ng ilang kalalakihan ng mga ito. Yun din ay batay sa sinabi sa amin ni tatay. Nang bumaba kasi ito ng bayan para makapamili ng konsumo, kabi-kabila na lamang ang chismis nun. Sir Seth, hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng buhay ko. Buhay pala namin. Naging sunod-sunod na kasi ang pagbisita ni Mamang Suling nun. At ang pakay nito ay walang iba kung hindi ang kapatid kong si Estong. Siyempre, walang ibang pinunta kundi makiusap ng tulong. Mas tinuturing ko pang ang albularyo ang kapatid ko kaysa sa matandang yon. Namumroblema si Manang Suling. Pinag-iinitan kasi siya ng mga aswang nun. Hindi lang aswang, maging ang mga mangkukulam noon na hinamak ni Manang Suling gamit si Estong. Basta napakaraming suliranin ni Mamang Suling nun. Pero sa susunod na bahagi na ito ng kwento, masyado na kasing mahaba. Ang importante na simulan kong ibahagi ang detalye sa pagbabago ng kapatid ko.